Ang simbang gabi, isa pong tradisyong Pinoy tuwing papatak ang December 16, di ba, Arn? Oo, pero Pia, bakit simbang gabi ang tawag? Madaling araw mo ginagawa yan, di ba? Alam mo, good question yan. Kasi yung anticipated, iba rin yung tawag, di ba? Oo nga eh. Pero ito, aalamin natin, panoorin natin to. Ang simbang gabi ay ang banal na 9 na araw na novena na nagsisimula tuwing ika-16 ng Disyembre at nagtatapos sa Misa de Gallo tuwing bisperas ng Pasko. Karaniwang isinasagawa ito tuwing madaling araw dahil base sa kasaysayan, ang mga magsasakang nagtatrabaho sa mga Kastila noong unang panahon ay sa ganitong oras lang makakapagsimba tuwing dumarating ang novena bago magpasko. Matapos kasi ang misa na ginagawa rin sa palayan ay diretso na sila sa pagsasaka. Sa kasalukuyan, ang nasabing banal na tradisyon ay naging matibay na bahagi ng pananampalatayang Katoliko. Ito'y napakahalaga rin at significant at importante sa atin sapagkat ito'y pagpapasalamat natin kay Mama Mary sapagkat ito'y sa kanyang pagbibigay ng yes nung siya'y binisita ng anghel na si Gabriel. Sinisimbolo ng simbang gabi ang pagsilang ni Hesukristo na siyang pag-asa ng sanlibutan. Maliban sa nakagis ng Dawn Mass tuwing alas 4 o alas 5 ng umaga, nagkakaroon din ng mga anticipated Mass tuwing alas 8 o alas 9 ng gabi. To accommodate itong mga tao na hindi sila makakapagsimba ng napakaaga. Sa mga umaattend ng simbang gabi, bahagi nito ang kagustuhang makumpleto ang 9 na misa, gaya ni Emily. May hatid daw kasi itong swerte. Kung meron kang mga wishes, buuin mo yung 9 days simbang gabi. Sa katunayan, isang wish na niya ang natupad sa pagkumpleto ng simbang gabi. Pero ang paniwala niya, hindi ito nagkataon lang dahil ang bagay na yon ay mahigpit na ipinalangin niya sa Diyos Ama. Meron dapat ikaw faith sa puso mo na matutupad yung wishes mo, no? But then, you have to be prepared spiritually. Ang mga simbang gabi, ang Misa Aguinaldo, ay pagpupugay, binibigyan natin ng pugay si Mama Mary. Kaya ang kadahilanan nito ay para gayahin natin si Mama Mary sa kanyang mga virtues. Naku, yun pala yun, Arn. Kailangan kumpletuhin mo yung gabi para matupad ang wishes mo. Oo. Ikaw ba nakakapagsimbang gabi ka? May Nandito wish ka tayo eh. Oo nga. Pero yun pala yun. Kung gusto nyo, parang, yung iba kasi ginagawa nila Oo. parang panata rin yun, di ba? Panata ng iba mo. Karamihan. Oo, karamihan. Ayan, eto, punta naman natin ang mga nag-aabang ng puto bumbong at bibingka Ay. pagkatapos ng simbang gabi. Sina Susie at Lynn. Hi, guys. Hi. Hello, hi guys. So, tayo 10 taon na tayo hindi Sampung taon na kami simbang nagsisimbang ah. gabi. Tingnan nyo lahat ng mga pinangarap namin natupad na, di ba? True, Oo. ayan. At nagsana nga mga nagsisimbang gabi tulad nila sa CCP Complex sa Ross Boulevard. Nakisimba doon si Maring Susan at syempre pa, tumikim din siya ng mga Yun na. patok na puto bongbong. Puto bongbong at bibingka. Gutom na kami. Pabili na ba kami, Pa-order! Mare? Ako po Ay, naku, Bibingka. pagbalik ko, dadalhan ko kayo. Pero tapos na ako kumain ng puto bumbong at bibingka. Siyempre, natapos ho ang misa dito sa CCP kaninang alas 6 ng umaga. Araw-araw ho yan, mula ngayon hanggang sa December 24. Bukod dyan, meron silang misa de Gallo alas 9 ng gabi sa December 24. Ngayon, bakit nga ba pagkasimbang gabi, masarap kainin ng puto bumbong at bibingka? At yan ang mabenta pagkagaling sa simbahan. Nay, bakit ho ba masarap kainin ng puto bumbong at bibingka? Kasi po yan ang tradisyon ng Pilipinas, ng Pilipino, na pagkatapos ng misa, kakain ng puto bumbong at bibingka. So mas masarap siyang kainin talaga pag mainit, yung kagaya ng puto bumbong kagagalit sa bumbong at ito naman kagagaling sa baga. Oh, okay. Anong katernong pag kinain niya? Cha. Sa mga probinsya, ho, ang katerno yung mga pinakulo ang mga dahon-dahon, di ba? Opo. Sa Antipolo, ay yung puno ng tipulo, yun ang tiya namin. Ayun, maraming salamat. Maraming naghahanap ng puto bumbong at bibingka. Ngayon naman, kasama natin si Mr. Ariel Yonson. Siya po yung nangangasiwa dito on department manager po dito sa CCP Complex, yung theater operation. Sir, good morning. Welcome sa unang. Good morning, good morning. So, paano, ginawa niyo yung paghanda? Meron kayong nilagay na Belen, aside from Belen, na traditional natin nakikita sa mga simbahan. Ano pa ho mga paghanda ginawa niyo para doon sa mga misang magaganap dito?
Maliban po sa linipat namin yung altar natin dito sa harap ng main theater lobby, no? Para mas maraming tao makadalo. Kasi nung mga nakaraang taon mula nung 2005 hanggang 2007 sa Folk Arts Theater, medyo malalim. So linabas natin dito para mas marami makadalo, tsaka para mas safe din sa mga taong pupunta dito, hindi na sila babaybay dun sa dilim. Pangalawa, mayroon kami exhibition sa Vamos a Belen. Collection ito ng mga Belen ni Ramon Obusan. Nandun yun sa Little Theater Lobby o Bulwagang Carlos Francisco namin. At ito'y matutunghayan hanggang sa Three Kings, January 3. Mga mag-a-attend sa misa after the mass, pwede yun nilang pasyalan yung mga Belen. Opo, bukas po kami magmula pa ng alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At kung may palabas hanggang alas 9 ng gabi. Kasi mayroon din kami mga pagtatanghal sa main theater. Okay, maraming salamat po, Mr. So hanggang December 24 yan? Opo, at saka may Misa de Aguinaldo rin alas 9 ng gabi sa 24. Okay, maraming salamat si Mr. Archie Alonso. Ito yung puto bumbong na ginagawa ni ate. Mas masarap yan talaga pagka yung di ba, yung purong malagkit. Purong malagkit na may konting bigas. Konting bigas. Pagkatapos ito nakikita nyo, merong kinayod na nyog. Meron na asukal na medyo brown. Pero yung iba nilalagay nila yung parang panutsa ba yun? Panutsa, ayan. So ito, mas masarap kainin yan kapag nainit yung kagagaling lamang ho dito. Yung luto na ba to? Tinatapat na ganyan. Dapat, ay, mas nainit ako. Tingnan naman natin. Ito yung bibingka natin. Patingin nga nito. Ayan, luto na. Gaano katagal ba maluto yan? Totoo na yan. Ilang minuto lang naman, di ba? So pag kinain ho ang bibingka, kailangan meron ding kapartner na nyog. Yung iba naman, gusto okay lang sa kanila kahit wala dahil malinam naman kasi ang bibingka dahil yan may itlog, may gatas, may harina. Ayan. So, depende ho sa luto. Pero talaga masarap kainin yan kapag bagong luto. Lalong-lalo na pagka nagsimbang gabi kayo, paglabas nyo ng simbahan, doon sa mga gilid ng simbahan, may nagtitinda na ho ng puto bumbong at bingka. Kaya yung iba nag-o-order dahil madali siyang maubos. So, yan ha. Punta na. Mamaya ho, ay alam nyo naman, pagka ho dito sa CCP Complex, usong-uso dito yung mga nag-e-exercise daily. Araw-araw talaga, lalo na ho pagka weekends. Ngayon, pagka ho may misa ng ganito, yung iba umaattend sa misa at tutuloy-tuloy na sa kanilang pag-e-exercise. Kaya makakasama natin mamaya ang ating napakagaling na mag-exercise at napakagaling sumayaw. Walang iba kundi si Regine Tolentino. Babalik po ang unang hirit. May mga bagay at kaganapan na sadyang hindi may paliwanag.